Bumili tayo ng regalo para sa kanya, pwede na rin bilang pambati. Si, Sasagutin ko lang ang tawag. Anong meron? Ginong Yi. Yung tinatawag na Lin Xiaoyan, naiparating ko na ang gusto nyo. Hindi siya masaya. Hayaan mo siyang mag-reclaim. Ibibigay ko ang basic na panggastos. Huwag na siyang umasa sa iba pa. Maho. Siya ba yung isa pang estudyante kusina? Oo, siya na nga. Nawala mo papi eh. Huling beses siyang kumain sa bahay natin. Noong panahon na yun, nawala ang set na makeup ko na higit 10,000. Kaya tinignan ko ang CCT. Nakita kong siya ang kumuha. Ano? Nagawa niya ang ganitong bagay? Ipaalam sa finance Itigil agad ang suporta kay Lin Xiaoyan. Sa mga nakaraang taon, siguradong binigyan ka ng tatay ko ng maraming pera, di ba? Lahat ng perang binigay ni Koye, isinulat ko. Balang araw babayaran ko kayo ng doble. Huwag mo nang hintayin ang balang araw. Dahil mandito ka na rin. Gumawa ka na ng kahit konting bagay. Bayaran mo kami ng simpleng paraan muna. Ako. Kaya kong magtrabaho. Kahit madumi o nakakapagod, kaya ko, Sij. Tagapangalaga ng bahay. Ano madumi o nakakapagod na trabaho dito? Mukhang barado ang toilet sa unang palapag. Sige. Ikaw na ang maglinis ng toilet. Wala kang reklamo, di ba? Kaya ko yan. Karangalan ko ang magtrabaho para kay Tito Yu. Ano yung? Senyorita, ang pag-ayos ng kubeta, trabaho ng mga lalaki, madumi, Tumahimik ka. May karapatan ka bang magsalita? Ikaw na parang aso. Dito mismo. Bakit ang baho naman dito? Sandali lang. Anong problema? Sinabi ko bang gumamit ka ng kung ano para mag-ayos? Surita, ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, gusto kitang magkamay. Miss Y. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Hindi ka ba nakikinig? Ang ibig sabihin ni Senyorita ay gusto niyang magkamay ka. Fake it? Kahit paglilinis na inidoro. Ayaw MOBA? Ang dumi naman nito. Sabi mo sobrang nagpapasalamat ka sa pamilya namin. Gayon naisuklian ang utang na loob. Ni itong maliit na bagay ay ayaw mong gawin? Miss Y. Ginugutay mo kami nito. Junagad tame kira, fake it? Ang dami na nagastos ng pamilya namin sa'yo, tapos ayaw mo magtrabaho kahit konti. Abotin mo o hindi? Ito. Kung hindi dahil kay Jiyoyi, Matagal na akong nagutom sa kalsada. Hindi ako makakapasok sa kolehiyo. malaking utang na loob ko sa pamilya ni Jiyoyi. Senyorita, hayaan mo na akong gawin ito. Sinong nagsabing magsalita ka? Leas, Li Mengyon. Itatanong ko ulit sa'yo sa huling pagkakataon. Ibibigay mo ba o hindi? Bilan pas à la mac et inclusif. Cucunin KO. Asawa Keo. Hindi ko alam ang gusto ng anak natin. Ginastos ng higit 100,000. Natatakot ka bang ma-spoil ang anak natin? Kahit ma-spoil siya, okay lang sa akin. Isa lang ang anak natin. Sige na. Ginoo, sumakay ka na. Bilis. Mangyon, anak ko, simula ngayon, hindi ka na naming pababayaan. Huwag nang makaksaya na. Umuwi na tayo. Oh, driver, bilisan mo ang pagmamaneho. Sandali lang. Anong ginagawa mo, Itusan? Dalaga. Tinulungan siya ng amo. Hindi mo siyang inaapi. Inaapi ko siya. Anong problema? Ikaw. Ang amo palaging mabait sa lahat. Pati sa mga tulad naming utusan, laging nagpapakita ng pagmamalasak. Ganito mo siya tratuhin. Papayag kaya si Ginoo. Ano na ang mukha ni Ginoo kung malaman ng iba?
Mga walang kwentang alipin. Humihingi kayo ng gulo. Xiaoyan, anong ginagawa mo? Huwag mong ilagay sa peligro ang kamay mo. Sige. Sa pagkakataong ito, palalagpasan ko na kayo. Ikaw naman. Kahit anong paraan ang gamitin mo, ayusin mo ang toilet ko. Linisin mo itong mabuti, lubit labas. Kung may makita akong kahit konting dumi, Hindi tayo matatapos nito. Opeo, senyora. Lilinisan mes upo. Salamat sa inyo. Tara na. Magaling itong aso na tagapamahala. Naglakas loob na harangin ako sa pang-api ng babaeng walang kwenta. Liluo yun. Akala MOBA papabayan nalang kita? Surita, nalinis ko ng banyo. Mabilis on kilos mo ha. Akala mo ba sapat na ang paglilinis ng isang banyo? Sapat na ba? Ano pa ang gusto mong ipagawa sa akin, senyorita? Ang ganda ng katawan mo. Pwede mo ba akong pasayawin? Sayaw. Naman. Hindi ba sinabi mo kahit anong trabaho kaya mong gawin? Anong gayon kung magsayaw ka? Ako, nakapag-aaral ako ng konting sayaw sa school club. Di magandang sayaw, baka ayaw ni senyorita. Hindi kayo maarte. Gusto kong sumayaw kang gayon. Si, manood tayo ng sayaw. Pwede nang magsimula. Sige, sayaw na. Tika lang. Sino ba may gustong manood ng ganyang sayaw? So, gusto makaw, senyorita. Gusto kong makita kang sumayaw ng hubad. Hubad na sayaw. Hindi pwede ito. Hindi pwede. Gusto kang makitang sumayaw ng dalagang mayaman. Karangalan yan. Hubaran Montag. Talagang mayaman. Talagang hindi pwede. Patawakan mo na ako, please. Hatawarin kita? Pwede naman. Kung may balik mo lahat ng pera na binigay ng pamilya namin sa'yo, baka pwede kong pag-isipan na patawarin ka. Pag kumita ako ng pera, babayaran kita ng bupati ang tubo. Pwede ba? Ibig sabihin, wala kang pera. Wala kang pera, taas pa ng tingin mo sa sarili. Kayong dalawa, hubarin ninyo ang damit niya. Hubarin ninyo. Hubarin ninyo ang damit niya. Kayo. Bitawan mo ito. Surita, wag na akong pahirapan. Nakikiusap sa'yo. Senyorita. Si Mingyun ay mabuting bata. Pabayaan mo na siya, pakiusap. Nasaktan mo siya, nasira mo. Huwag mo siyang pilitin hanggang huli. Tumahimik kayong lahat. Sino pa ang magsasabi ng kung ano? Sumama ka sa kanya at sumayaw. Ayaw mong maghubad, ha? Ayaw mong maghubad, ha? Kami na ang bahala. Sugat. Huvak. Señorita, di puede. Tú, nakikiusa. Huvak. Huwag kang humawak. Umiyak ka na agad. Nakakawalang gana. Dalaga. Ano ba ang dapat kong gawin para tigilan mo na ako? Isipin kayo muna. Dahil di mo mababayaran ang utang. Eric, kunin na lang muna namin ang interest. Inumin mo itong 2 bote ng alak.
Kapag ginawa mo, iwan na. Hindi ako umiinom ng alak. Hindi kaya. Ano ang kaya mong gawin? 2 bote ng alak lang. Inumin mo, tapos pwede kang umalis. Pero ako, oh. Kangganan, hindi mo kaya uminom. Sige, ikaw na lang. Kukuha ako ng ilang larawan mo. Para makita ng mga kaklase mo. Mag-enjoy sa iyong sayaw ng hubad. Uwag. Nom na lang kako. Hindi ba pwede? Huwag ko na ng video. Basta inumin ko itong bote ng alak. Papalian yu ako. Unaman, Siege. Inom na ako. Tigil. Tigil. Ganitong klase na mataas na alcohol, ginagamit lang to panghalo sa alak. Sobrang taas ng grado. Hindi ito pwedeng inumin ng direkta. Bakit saan ka na lang hindi sumulpot? Bahay ito ng dalaga. Kahit anong gusto niya, pwede niyang gawin. Walang karapatan ang alipors na magsalita. Ikaw. Inumin mo to, masusunog ang sikmura mo. Pwede magka-gastric bleeding kung baka ngay ka matay pa. Talaga ba? Kangganan, lalo kung ipapatikim sa kanya. Huwag niyo gawin yan, mga binibini. Wala kayong kaapatan. Huvak. Pwede niyang ikamatay yan. Huvak. Kung may susubok pang humarang, ganito rin ang mangyayari sa kanya. Iniinom mo na nga, binibigyan ka na ng pagkakataon, tapos ngayon hindi ka pa marunong magpasalamat? Iliwa mo. Sikish, ituloy niyo ang pagbuhos. Huvak. Mahal. Tingnan mo, baluktot ba ang kurbat? Ayasin mo na, ayasin mo. Ayan, okay na. Malapit na nating makita ang anak natin. Ang saya. Hindi ko alam kung magugustuhan niya binili natin. Sana magastahin na yan. Tara na. Magdiwang tayo maayos. Maayos na pagdiriwang. Anak? Anong nangyari? Anong nangyari, Ginoo? Si Binibining pinainom ng isang bote na matapang na alak. Kaya, Ano? Ang alak na yan, hindi talaga dapat iniinom. Sino ang gumawa nito? Ako. Dahil sa kanya, sabi niya masama ang pamilya natin at sinabi pa na obligasyon daw nating tulungan siyang makapag-aral. Hindi ko matis, kaya... Hindi Tur, Ikaw! Mang yun. Gumising ka. Pwede ba? Magising ka, bilis. Anak, Ako? Bilisan. Magmaneho ng kotse. Dalhin sa ospital ka agad. Dolly. Nay, bakit napakabuti niyo sa kanya? Ako naman ang tunay niyong anak. Tumahimik ka. Ikaw na walang puso, hayop ka. Paano ka magiging anak ko? Paano ka magiging anak ko? Ano? Gino. Hindi ba sinabi ni Gino tungkol sa sinusuportahang estudyante? Ay ang anak nating babae. Paano kung... Dalawa ang sinusuportahan ni Hong Yuan estudyante. Molly Ben Kaylin Cheyenne. Me rompant limangien. Iro, Labas na ang resulta ng pagsusuri. Sili Meng Tama na, huwag magsalita. Mahalaga ang pagsalba ng tao.
Mengyon, babalikan ka at mag-usap. AKO. Xiaoyan, nagkagulo tayo. Anong galaw? Ginawa lang natin ito sa isang mahirap na tao. Narinig ko kanina si Boss parang si Lee Mengyon ang hindi mari. Bakit Montag inaba? Papayad Ginoo, kung malaman na iba. Saan ilalagay ni Ginoo ang kanyang dignidad? Sabi ng katiwala, ang mga magulang ko mahalaga lang sa kanila ang mukha nila. Tayak. Dahil sa dignidad kaya ayaw nila akong kilalanin. Tama. Unang pagkikita mo sa mga magulang mo, dapat mag-iwan ng magandang impresyon. Una. Madumi na ang suot natin. Balik at magpalit ng damit. Pumunta tayo sa ospital ngayon na. Halika na. Doktor, nasaan ang doktor? Bilisan nyo, iligtas nyo siya. Anong nangyari? Kalagayan ng pasyente. Mong yun. Sumuka ng dugo ang anak ko. Doc, pakiusap, iligtas nyo ang anak ko. Maghanda para sa Huwag mag-alala, gagawin namin ang lahat pa may. Bilisan nayo. Naghihintay ang pamilya sa labas. Tucker, may pera kami, pakiusap, iligtas nyo ang anak ko. Nakakainis na sa Lin Xiaoyan. Pumunta pa siya sa bahay namin. At sinira ang buhay ng anak namin ng kalala. Sa ngayon, iligtas natin ang anak natin. Ang susunod na hakbang, hahanapin ko siya para malaman. Maho. Baka may nangyari kay Mengyun? Isa lang ang anak kong babae. Kung may mangyari sa kanya. Pero, ako rin hindi na mabubuhay. Tama na. Nakahanap ako ng pinakamagaling na doktor. Walang mangyayari sa kanya. Itay Aini. Hinahanap ko kayo buong araw. Bakit mo kami hinahanap? Siyempre, para magbahayag ng relasyon. Tama nga pala, kanina may nakita akong maganda na sports car sa tabing daan. Ang mura, nasa 500 milyon lang. Sa salusalo na pahayag ng relasyon, baka pwede nyo itong bilhin para sa akin bilang regalo. Gusto mo ng sports car. At gusto mo rin ng salusalo. Napaka-absurdo. Itay Aini. Isang sports car lang naman. Para sa inyo, maliit na bagay lang yan. At saka, ako lang makisa. At napakalayo ko. Matagal na akong ganito. Hindi ba dapat lang na talangan enyo AKO kay Connie? Pangganda. Sige nga sabihin mo. Bakit mo nasabi na ikaw ang anak ko? Kailangan pa bang itanong yan? Ang bait nyo palagi sa akin. Matagal ko nang nahulaan yan. Tingnan nayo. Dinala ko rin ang mga litreto ko nung bata pa ako. Ang kahawig nyo, oh. Gawin kong anak ko. Kerpatapat kabiye? Hindi. Imposible. Ma. Ikaw. Anong ibig sabihin nito? Tumahimik ka. Sino ang nanay mo? Sa itsura mo na ganyan. Payat, madalas, madaldal. Mukhang tuso at mukhang pera. Saang banda ako kamukha para maging anak? Hindi po ako ang anak nyo. Hindi po talaga ako ang anak nyo. Hindi po talaga ako ang anak nyo. Bakit asay limengyan siya BA? Imposible. Paano kung ako ang nagkamali? Wala akong pakialam kung nagkamali ka. Ang alam ko lang, ang anak ko ay hindi ikaw. Ikaw. Hindi ko ito matanggap. Kung hindi ako ang anak nyo,
Bakit anyo AKO tinilangan noon? Lin Xiaoyan binabati kita. Sinabi ng pinakamayaman na sasagutin niya ang kolehiyo. Lahat ng matrikula mo, sagot na niya. Todo? Noon, kayo mismo ang tumulong sa akin. Tapos ngayon sasabihin niyo na hindi ako anak niyo. Sinungaling kayo. Lin Xiaoyan. Tinulungan ka namin. Para sana mag-aral ka na mabuti at suklian ang lipunan. Pero hindi mo iyon ginawa. Lumaki ang ulot na nanakit ng walang dahilan. Hindi ganon. Ma, niloloko ba ako? Ano bang karapatan mo? Para naman kitang lokahin? Sige. kung ganon, bakit kamakailan lang nag-aya pa kayong kumain sa bahay? Ikaw siguro si Xiaoyan. Yumipo ka. Ang daming masarap na pagkain. Napakapayat nitong bata. Kumain ka ng marami, ha? Salamat pa, Tio Yi. Xiaoyan. Ituring ang sarili bilang parte ng pamilya. Huwag ka nang mahiya, ha? Xiaolin, Hindi murayang baga mo, ano? Nagaro ka pa rin na yan? Magtipid ka sa paggastos. Huwag magsayang ng pera. Sige, mahal. Gusto ng mga babae ang ganyan. Natural yon. Tama ba? Xiaoyan, padadala ni Tito ng allowance. Bumili ka ng kahit anong gusto mo. Pumasok na sa alipay ang 5,000 yuan. Salamat, Tito Ya. Walang anuman. kung mahanap ko ang anak ko. Napakaganda nun. Kain pa. Kain pa sige lang. Salamat, Tita Zhou. Kayo mismo ang nagsabi na ituring ko kayong pamilya. Palagi. Ano mang gusto ko, binibili niyo para sa akin. Gayon sinasabi niyo naman, hindi kita anak, imposible ito. Lin Xiaoyan. Ako at ang asawa ko, totoong mabait kami sa'yo. Tinuring ka naming parang anak. Pero ano ang ginawa mo? Hindi mo ba alam sa loob mo? AKO? Ano ang nagwa kayo? Sa loob ng bahay namin, nagnakaw ka at gumawa ng kawa mo di kayo alam. Puro kakasinungaling, wala akong ginawa. Gusto mo bang patunayan ko sa'yo? Di ko alam ang sinasabi mo. Katie ka umamin. Makikita mong gayon. Sinong tao tong nasa CCT? Xiaoyan, pagbalik mo, mag-aral mabuti. Naghihintay ang tiyuhin mo na magtagumpay sa pag-aaral at Huwag mag-alala, tiyuhin. Gagawin kayo. Kung may kailangan ka sa hinaharap, tandaan, sabihin mo lang sa tiyuhin mo kahit kailan. Sige. Salamat, Tita Zhou. Lao Xie, ihatid si Xiaoyan. Siege, sir. Paalam. Miss Lin. Sige, pasok ka na. AKO. Anong nangyari? AKO kasi, bigla sumakit ang tiyan ko. Mauna na ako sa banyo. Si, maghihintay ako sa labas. Ano ba acting yan matandang Bobby? Bumili lang ng bag, ang daming sinasabi. Totu. Nasaan ang mga mahalagang bagay? Wow. Bagong labas ng Givenchy to ah.
Sa akin na ang lahat ng to. Kita mo ba ng maayos? Noong pumunta ka sa bahay namin kumain, kinuha mo ang isang set ng makyup ko. Anong kinaha? Hindi, hiniram kayo yun. Pa- Ang yaman mo naman, anong masama kung ginamit ko ang makyup mo? Hindi mo ako pinaalam. Iyan ay pagnanakaw. Hindi ka lang nagnanakaw ng gamit sa bahay. Nagpapanggap ka pang anak ko. Hintayin mo lang. Tatawag ako sa pulis. Papahuli kita. At pakukulong ka. Meron pa. Yung pananakit mo kay Mengyon, krimen iyon ng pananakit. 3 taon ang minimum. Te. Ne. Nagkamali ako. Patawarin niyo ako. Alam ko na ang mali ko. Huli na. Tay, talagang alam ko na ang mali ko. Patawarin niyo ako sa pagkakataong ito, please. Noon pa, nagmalasakit kami para tulungan ka. Ganito mo ba kami pinapasalamatan? Ibinalik ko na ang lahat ng mga lahat. AKO, Limeng, nagbiro lang naman ako ng kaunti. Wala siyang magulang, ulit. Hindi siya karapat-dapat areklam. Tumahimik ka. Bakit mo sinasabi sa amin yun? Nasaan pamilya ni Limeng yon? Critical ang kalagayan ng pasyente. Kami ang pamilya. Sumunod kayo sa Tara na. Sila ang pamilya. Eha ako. Ano ako? Tucker. Kumusta na ang anak ko? Ang pasyente ay nawalan ng maraming dugo dahil sa pagdurugo sa tiyan. Kailangan ng agarang pagsali ng dugo upang maituloy ang operasyon. Kung hindi, maapektuhan ang buhay. Salyan na siya ng dugo. Doctor, huwag mag-alala sa gastos hanggat gumaling si Lowen. Kahit magkano, kaya naming bayaran. Mr. Yi, Mizi, hindi ito tungkol sa pera. Basta! Ang dugo ng pasyente ay sobrang kakaiba. Napakabihirang pandablood ito. Sa buong lungsod ng Jiang, ang may ganitong uri ng dugo ay wala pang 10. Ano ang sabi mo? Ang laki ng ospital nyo. Sigurado akong may supply ng dugo, di ba? Pasensya na, ma'am. Hello? Ipaalam sa buong kung may dugong panda na gustong kumpanya magbibigay ng milyon gantimpala. See President Yi Ito. Sandali lang, ma. Naalala ko, may tao sa ospital na may dugong panda. Sino? Sandali lang po. Sisisirin ko ang mga record. Nahanap ko na. Ang tao ay si Lin Xiaoyan. Pareho kayo ng rare blood type ng anak mo. Hindi naman kakailanganin ng maaming dugo. Kalagayon ni Lang Xiaoyan. Kaya niya itong tiisin. Kayan. Siya ang nagdulot ng lahat ng sakit sa anak ko. Dapat lang nabayaran niya ang nagawa niya. Pupuntahan ko siya ngayon. Saan ka pupunta? Pupuntahan siya para mag-donate. Bakit nagbigay ng dugo sa atin? Napakakulang ng pakikitungo natin sa kanya. Anong gagawin natin? Papanoorin ba natin mapahamak ang anak natin? Alam ko. Huwag kang mag-alala. May paraan ako. Mamaya, sumunod ka sa akin. Mamaya, kalmadohin muna natin siya. Ako ang tunay na anak niyo. AKO talaga. Nakabata ka naman. Umiyak pa rin. Kasalanan mo ito. Ang tapang mo kanina. Tingnan mo, natakot tuloy ang anak natin. Xiaoyan. Halga. Umupo. Kasalanan ko lahat ito. Hindi ko dapat ginawa iyon sa'yo. Mabait na anak. Huwag nang umiyak ha. Nasasaktan ako kapag nakikita. Kayo naman. Anong ibig sabihin nito? Kinay na lang. Niloloko lang kita in tatayamo. Oh, Mabait na. huwag na tayong umiyak, ha? Paano kayo kanina? Yung tatayamo. Sa paggawa ng charity nagsimula. Oh, Kapag nalaman ng iba. Yung anak niya nanunuya sa labas. Sino ang magnenegosyo sa kanya? tama ba? At saka hindi mo alam. Sili Meng yun ha? Gayon, may sugat na sa sikmura niya. Pati buhay niya nanganganib. Kung may masamang mangyari sa kanya, kahit magkaayos tayo, hindi rin namin nagawang aminin sa'yo. Una. Ano ba dapat kanggan? Basta pumayak ka na magbigay ng dugo para sa babae. Itong bagay na ito, mawawalan na.
Sa oras na iyon, tatanggapin ka bilang ina-anak. Wala na namang abala. Sige. Basta tanggapin niyo akong anak, gagawin ko ang lahat. Ang bait ng anak namin. Ma, Akala ko ayaw niyo na sa akin. Xiaoyan, dito ka muna maghintay saglit. Mama at papa, kailangang asikasuhin ang bagay na ito. Kung hindi, pwede makaapekto sa kinabukasan mo. itay. Inay, ang bait niyo sa akin. Sili Meng yun, Baronayan. Ang buhay o kamatayan niya, hindi talaga kasing halaga na kinabukasan ko. Kailangan niyo talagang ayusin ito para sa akin, nga naman. Ang negosyo ng pamilya, balang araw, sa'yo na rin ipapasa. Manatili ka na muna rito. Huwag kang pumunta kahit saan. Naiintindihan mo ba? Saglit lang. Ano ang gusto niyang gawin? Kalma, kalma. Anak, meron ka pa bang gustong sabihin? Kayo ba? Niloloko nayo ba-ako? Niloloko nayo ba-ako? Mahina ang ulo mo, bata. Paano namin magagawang lokohin ka? Isa lang akong babae. Paano ko pamumunuan ang negosyo ng pamilya? Kaya. Gusto niyo bang hintayin muna akong mag-asawa? Para ipamahala ang ari-arian sa asawa ko. Sadyang mas maingat ang anak na babae. Sa huli, ako na nga ang magaling. May mataas na katayuan, mayaman at maganda pa. Siguradong maraming makapangyarihan ang magugustuhan ito. Kayo naman, ulitin niyo na lang sa harap ng telepono. Anong sasabihin? Sabihin niyo na anak niyo ako. Anak, Ikaw kasi? dahil anak niyo ako. Bakit ayaw niyong sabihin? Pwede bang? Kayo, niloloko nayo ba-ako? Ang pamilya yan namin, kami ang pinakamayaman. Paano kami basta-basta magpapakita sa harap ng lahat? Huwag kang magwala. Ako? Sinasabi ko. Ikaw. Lin Xiaoyan. Ako na nga ayon, anak ni Ye Hongyuan. Sinabi ko na lahat ng gusto mo marinig. Naniniwala ka na ba ngayon? Tay, nay. Alam kayo na, ako talaga ang tunay na anak. Kakayang, ha? Aayusin namin ang mga bagay. Babalikan ka namin mamaya, ha? Sige, maghihintay ako sa pagbalik niyo. Yung 5 milyon ko na kotse, bumili rin kayo para sa akin. Pwede ba? Bibili. Villa, pagdating ng panahon, bibili din namin para sa'yo. Tay, nay. Ang bait niyo, Ken. Sige na. Uunahan na namin kayo, ha? Salamat, Diyos ko. Napakalma namin siya. Hintayin ko munang gumaling ang anak ko. Itong usapan natin. Sasagutin ko siya ng dahan-dahan pagkata. Ginong GNG. Bakit piak? Anong nangyari? Kumusta na ang anak ko? Hindi maganda ang kalagayan. Kayo, bilisan, sumama sa akin. Tawagin mo agad ang tayo na. Napakahalaga ng dugo ko, alam mo ba? Ikaw na mahirap lang, may karapatan ka ba? Pati yung 2 matatandang yon. Kapag nakuha ko na ang mana nyo. Tingnan nyo kung paano ko kayo pakikitunguhan. Xiaoya, saan ka nagpunta? Ang tagal kong hinintay. Si Bossy at ang di magandang babae, hindi ka Anong ginagawa nila para kahirapan ako? Ang tagal na kitang hindi nakikita. Akala kaun ka. Yung 2 matatandang hampaslupan, gusto nilang mag-donate ako ng dugo para sa babaeng walang kwenta. Mag donate NG. Paano nangyari yon? Zo, nag, donate kabi. Siyempre hindi. Palihim akong tumakas. Dapat lang mamatay ang babaeng iyon. Ngayon, Maghanap ng lugar para magtago. Huwag hayaan makita tayo ng 2 matanda. Mamamatay sila sa inis sa huli. Xiaoyan, maganda idea. Ang dami nilang ginawa para apihin ka. Pero saan naman tayo pupunta? Tiyak na hindi pwedeng bumalik na eskwelahan. Matutuklasan nila tayo agad. Pero maliban sa paralan, wala na tayong ibang mapupuntahan.
Punanalang Teo sa Yishang Group. Yishang Group? Kumpanya yon ng tatay mo. Tama. Ang pinakadelikadong lugar. Ang pinakaligtas na lugar. Kahit mag-isip sila ng husto, hindi nila isipin. Napupunta ako sa Yisheng Group. Xiao Yan, ang ganda ng ideya mo. Talagang bagay sa anak ng mayaman. Sakto lang. Titingnan ko lang ang kumpanyang kay tatay. Sobrang gara nito. Xiao Yan. Inggit ako SIO. Gusto mo dito, di ba? Ang laki ng kumpanya na ito. Sa TV ko lang ito nakikita. Ang galing mo talaga, Xiao Yan. Simula bukas, magtrabaho ka na sa kumpanya. Gagawin kitang assistant manager. To be a Yan, Xiao Yan. Sobrang bait mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Kung may karne akong kinakain, may saba ka rin. Halika na. Trabaho muna, tulog mamaya. Anong departamento ka? Kayo dala. Anong kailangan mo? Hindi. Sino siya? Natulog habang oras ng trabaho. Sobrang walang disiplina. Siya ang director ng technical na Kagabi, inatek security network ng kumpanya. Hindi siya natulog, pinangunahan ang team para ayusin ang security network. Kakakatulog lang niya ngayon. Wala akong pakialam kung sino siya. Oras ng trabaho, bawal matulog. Gisingin mo siya agad. Ano? Ayaw mong gisingin, ha? Huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Anong gagawin mo? Ibaba mo yan ngayon din. Anong gagawin? Xiao Yan, anuman ang gusto. May karapatang magsalita ka ba? Xiao Yan. Bazang ba? Mahilig ka matulog, ha? Pasasayahin kita ng husto. Umulan na. Sino ka ba? Ikaw ba ang directoring technical department? Sa oras ng trabaho, may ganang matulog. May sakit ka ba? Sino siya? Evan Kao. Anong pakialam mo kung natutulog ako sa trabaho? Ikaw ba ang nagbuhos ng tubig kanina? Pinuhisan kita, karangalan mo yan. Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Ayusin mo na gamit mong gayon. Pumunta sa finance, kunin ang sweldo, umalis. Walang lugar dito ang mga tulad mong pabigat. Ikaw? Ane? Ms. Lin. Siya ang empleyadong binayaran ng malaki ng chairman. Kakatapos lang niyang isalba ang kumpanya ng milyon-milyong kita. Wala akong pakialam sa mga ganyan. Kung nilabag ang patakaran ng kumpanya, Tanggalin agad. Tanggalin? Hindi pwede. Hindi. Tanggalin mo ako, sige lang. Pero gusto kong malaman, sino ka? Anong karapatan mong tanggalin ako? Zia. Siya ang anak ng may-ari ng Yesheng Group. Anak engagement. Ya. May karapatan ba siya o wala? Ano? Ikaw ang anak ng chairman. Tucker. Bakit kami agad pinatawa? Anong nangyari? Doctor. Anak ko. Kaya, kamusta na siya ngayon? Kaninang Pahintuin ang dugo sa sugat. Nakita naming mahira itong kontrolin. Kaya pumunta kami sa pagsusuri at napansin naming sobrang baba ng kanyang platelet count. Hinahanap siya ng 20 taon. Doctor. Nakikiusap ako. Kailangan mong gumalingin siya. Huwag kang mag-alala. Sa ngayon magsisimula na kami ng operasyon. May pag-asa pa. Pero ano? Pero kailangan maghanda ng sapat na dugo. Hindi mapipigilan ang pagdugo. Walang sapat na dugo sa operasyon. Delikado na diya. ano pang hinihintay natin? Agad na kumilos. Dali. Pasensya na. Tucker. May 2 milyon sa card na to. Munting tulong lang namin. Basta't mapagaling niyo anak ko. Gagawin namin ang lahat. Ma'am, nagkamali ka ng akala. Hindi pera ang problema ngayon. Tucker. Sabihin mo ng diretsahan, huwag paikot-ikot. Ginong Y. Gino. Nahanap na ba ang dugo? Tucker. Si Lin Xiaoyan lang. Siya lang ang pwedeng magbigay ng dugo kay Meng Yun. Pimonte. Hanapin si Lin Xiaoyan para sa akin. Kahit ayaw niya, kukunin ang dugo niya ngayon. Sipo, madam, pupunta na ako. Matagal na akong nasa kumpanya. Hindi ko narinig na may anak ang chairman na kagaya mo. Oo nga. Wala talagang anak ang chairman dati. Ito. Baka naman pakling siya? Nakakatawa naman. Pumunta ka dito sa Yishang Group Menlok, ang chairman namin ang pinakamayaman. Mukhang mali ang napuntahan nyo. mga bulag na wala kayong alam.
Dilat ang mga mata nyo, tingnan nyo ng mabuti. Ako ang anak ng Yisheng Group. Tatawagan ko ang kumpanya. Tatanungin kung may nahanap na dugo. President Yi, ma'am. Delikado na. Si Lin Xiaoyan. Siya. Si Lin Xiaoyan. Dahan-dahan mong sabihin. Valazia. Paano nangyari? Hindi ko alam. Tara, tingnan natin. Bilis na. Ikaf. Ako si Lin Xiaoyan, anak ni Ye Hongyuan. Ano bang nangyayari dito? Wala anak ang chairman. Nalala ka uyan. Ang chairman ay walang anak. Siya ang chairman. Ang nawawala niyang anak na babae. Ang tagapagmana ng Yi Group. May video bilang ebidensya. May masasabi pa ba kayo? Ikaf. Puntahan mo ang HR director nyo. Papuntahin mo siya dito. Nasa meeting HR director. Anong klaseng meeting na yan? Sabihin mo. Dumating ang anak ng chairman. Lumabas siya at magbigay galang sa akin. Ano? Anong ano? Kapag di mo ginawa, tatanggalin kita. Nasaan siya? Anong nangyari? Nasaan na ang tao? Baka tumakas noong wala tayo kanina. Huwag na mag-aksaya ng oras. Ipaalam sa lahat. Sa kahit saan. Kailangan hanapin niyo siya para sa akin. Magandang araw sa ICAO BA ang HR Director. AKO na. Ikaw ba ang anak ng chairman namin? Garantisado, Toto. Gayon, bilang anak ng chairman, inutusan kita. Agad-agad tanggalin itong natutulog habang nasa trabaho. Tanggalin siya. Pasensya na, ang pagbabago ng executive level posisyon ay kailangang aprubahan, wala kang karapatang tanggalin siya. AKO rin, wala. Paano si Xiaoyan? Huwag kang magpanik. Kung ganoon, ang chairman ba? May karapatang diktador ba siya? May karapatang diktador ba siya? Marone, Bilang chairman, inutusan kita. Tanggalin mo ang tamad na natutulog sa trabaho na yan. anong sinabi mo? Bakit ganyan? Kapag wala si Papa, ako ang chairman. Tatanggalin ko ang hambog na walang galang. Tanggalin. Hindi pwede, ang kakayahan ni Director Lee ay sobrang bihira. Kung tanggalin natin siya ngayon, kukunin siya ng mga kompetisyon sa malaking halaga. Sa huli, malaking kawalan ito para sa kumpanya natin. Ano ka, BA? Naglalakas loob ka pang kumontras. Tama, magsalita ka pa, ikaw tatanggalin ko. Sige nana. Kung may ayaw sa akin, alis na lang AKO. Sana hindi kayo magsisi. Director Lee, hintayin mo muna. Tatawagan ko na ang chairman ngayon. Huwag tumawag. Anong ginagawa mo? Hindi ba azabi montak chairman natin tatay montak? Kaya tatawag ako sa chairman. Ano nang kinatatakutan mo? Sinong nagsabing natatakot ako? Sobrang alaga ako ng tatay ko. Hindi niya gagawin sa akin iyon. Anong nangyayari? Hindi tawagan ang chairman. Walang sumasagot. Kira mo na? Ong tati kao. Wala siyang pakialam. Gustong niyang tanggalin ang salot na yan. Salad? Nakakatuwa. Sige, alis na AKO. Sana wag kayong magsisi. Sana wag kayong magsisi. Director Lee, pag-isipan Naniniwala ako hindi hahayaang umalis ka. hindi ito padalos-dalo, kundi dahil lang sa isang mahirap pakisamahan na prinsesa. May mangyayari din balang araw. Mas mabuti pang umatras ng maaga. Sinong may sabi, habang nandito si Xiaoyan namin, patuloy na unlad ang Yesheng Group. Manager Lee, sanali lang muna. Miss, sa isang video lang. Sinasabi mong ikaw ang anak ng chairman namin. Video pilit yari yon? Ganito na lang. Meron ka bang ebidensya para mapatunayan na ikaw ang anak ng chairman? Paano? Isa lang video, hindi ba sapat? Hindi sapat. Sa isang video, gusto mo na malaking kumpanya tulad natin. Tanggalin isang technical director. Parang masyadong mababaw yan. Kung gainin, Anong gusto mong gawin ko para patunayan? kakatanggap ko lang ng balita mula sa kumpanya. Tunay na anak ng ating chairman. May bihira kang panda na uri ng dugo. Ikaw, marong kabi, Panda na dugo? panda na dugo. Ito ang pinakamahalagang uri ng dugo sa mundo. Lahat ng ibang uri ng dugo pwedeng gay. Pero itong uri ng dugo, hindi kayang pek. Tama ang tanong mo sa tamang tao. Xiao, nadala mo ba yung result ng physical exam natin sa school?
Buksan na mabuti ang mata at tingnan ng mabuti. Ako ang may pandablod. Ikaw. Ikaw ba ang anak ng chairman namin? Nakasulat ng malinaw sa papel. Kahit malinaw na, ayaw mo pa rin maniwala? Sinadya mo ba akong asarin? Hindi. Senyorita, wag po kayong magalit. Hindi ko po ibig sabihin yon. Ito po, tanggapin inyo. May ganitong anak talaga si Jie. Maradapa na ang Yishang. Ji Zhong. Bahala na po kayo sa sarili nyo. Pupunta na ako sa AR para asikasuhin ang pagbibitiw ko. Jili. Director ng AR. Tama ba? Ikaw naman? Gayon bilang Pangulo ng Lupon. Mag-anunsyo ka ng bagong appointment sa tauhan. Ano? Di ba bakante ang posisyon ng Technical Director? Ibigay mo kay best friend Kong SI Xiao Xiao. Base SA Surveillance. Mukhang umalis na sila sa ospital. Pagkatapos nilang umalis sa ospital, saan kaya sila pupunta? Oy, ma'am. Hinahanap namin kahisaan. Wala kaming nakita ni Anino ni Lin Xiaoyan. Sigurado ka bang sa bahay at sa school nila, nakikinig ba? Pinuntahan na ng mga tao natin. Kinapagtanungan ang mga kaklase niya. Si Lin Xiaoyan wala sa school. Wala siya sa villa, sabi ng tagapag-alaga. Hanapin pa rin, gawin ang lahat para mahanap siya. Oo. Mahal. Ano ang palagay mo? Posible bang pumunta sila sa kumpanya natin? Kampanya, Oo, hindi yata possible yan. hindi pwede. Tatawag ako sa opisina. Wala ang cellphone ko. Huwag na Lao Yi. Hindi niya alam kung nasaan ang opisina natin. Oo nga, may punto ka. Sana mahanap natin sila agad. Fakir, Ginong Y, Ginont Y. Critical na ang kalagayan ng pasyente. Kailangan ninyong magdesisyon agad. Ganito na lang. Pakisuyo sa ospital gamitin ang pangalan ko. Mag-post sa TV, social media, magbigay ng pahayag. Sino mang magbibigay kami ng 5 milyon bilang pasas. Kasabay nito, maghanda, laging handa para sa operasyon. Okay ba? kawawa naman ang anak kayo. Pakiusap, Panginoon. Sana'y kailan ganyo siya, at protektahan siya. Ano ang sabi mo? Ang kaibigan kong si Siu Siu. Ang Yupo Belong Technical Director? Xiao yan. Kaya ka UBA talaga? Anong kinakatakot mo? Programming ang kursong kinuha mo sa universidad? Naniniwala ako, magagawa mo maayos ang trabaho bilang Technical Director. Xiao yan. Ang bait mo talaga sa akin. Ano naman tong sinasabi mo? Magkaibigan tayo. At dapat magkasama sa hirap at ginhawa, di ba? Ano pang hinihintay mo? Sige na, maganda ka na. Kung tungkol sa sahod na to. Siguro. Gawing 1 milyon kada buwan. Sandali. Senyorita, Hindi ako na malikmata. Dibi, pinapagawa estudianton di gradua. sa kumpanyang tuna. May libo-libong empleyado belong as saying technical director? Anong nangyari? May tenong copy? Hindi. Wala akong problema sa'yo. Pakiramdam ko lang. Ito, Ano bang gusto mo gan? Kung magpapaligoy-ligoy ka pa, sisirain ko ang bibig mo. pakiramdam ko kasi siya. Hindi kakayanin. Shushu, may tiwala ka ba sa sarili mo? May tiwala ko. Narinig mo yan? Sabi ng best friend ko, may tiwala siya. Bilisan mo at maghanda na. Hindi talaga kaya. Wala pang ganito sa kumpanya, senyorita. Ganito na lang. Ano ang meron siya? Mga pambihirang tagumpay. O kaya naman, nanalo na ba siya ng mga international na parangal? Xiao, natatandaan ko yung finalist sa mo dati. Hindi ba bagsak kan umabak hobby? Nakapasa ko pagkatapos ng 2 rite. Narinig mo ba? Si Tsiutsu ng pamilya ko ay nakapasa sa final exams. Ano ang inaisip mo? Bilisan mo na at gumawa na appointment letter. Senyorita, kapag nakapasa ka sa final exams, ibig sabihin kaya mo na ang trabaho. Ako ang anak ng chairman. Anong problema?
Tara na. Nasisiraan na ng ulo. Nabally. Talagang nabaliw. Ito ba ang opisina ng presidente? Ang ganda. Gusto, MOBA? Oo, gusto. Sobra akong natutuwa. Simula na yan. Ito na ang opisina natin. Tigil. Anong ginagawa mo? Sino Kabie? Sekretarya ako ng chairman. Sinabi ng chairman, walang pahintulot niya. Bawal pumasok ang kung sino-sino. Kung ganon, tawagan mo ng gayon. Ang HR director. Sabihin mo, may isang nagngangalang Lin Xiao yan, na gustong pumasok sa opisina ng chairman. Tingnan natin kung ano ang sasabihin niya. Director Zhang. May isang babae na ang pangalan ay Lin na gustong pumasok sa opisina ng chairman. Ano? Naintindihan ko na. Tapos na ba ang tawag? Pwede na ba tayong pumasok ngayon? Pwede na ba? Senyorita. Pumasok po kayo. Tandem MO. Sa hinaharap kung saan gusto ni Xiaoyan, pupunta tayo. Kung magmukha kang walang modo. Makingat ka, baka balatan ka o yang mga mata muntak. Koleksyon mula sa panahon ng Tang, halaga ay 8 milyon. Aba, maingat ka senyorita. Itong lumasirang bagay na to. Talaga bang may halaga ng 8 milyon? Oo. 8 milyon. Mahal ba? Anong sinabi mo? Tingnan mo nga ang reaksyon mo. Wala lang yan, 8 mil. Sa tingin mo, papansinin yan ng ating dalagang amo. Hindi. Ang ayos nitong kwarto, ang ayos nitong kwarto. Ayoko talaga. Tandaan mo ito. Turuan kita kung paano ayusin ang layout nito. Pero opisina ito ng chairman. Napili ko na itong lugar. Simulan gayon. Dito na ang opisina ko at ng technical director. Technical director? Anong technical director? Nakalimutan kong ipakilala. Siya, ang bagong technical director. At siya rin ang matalik kong kaibigan. SI Ma Xiao Xiao. Pag-appoint ng tao. Malapit na itong dumating. Hindi pwede. Galit ang chairman kapag may gumalaw sa gamit niya. Lalo na't napakaraming mahalagang koleksyon dito. Trabaho ko ang bantayan ang opisina na ito. Ako. Hindi ko papayagan na gawin mo yan. Nagpapanggap ka lang. Bilang tauhan ng tatay ko. Ano ang sinabi ko? Sundin mo lang ng walang kondisyon. Wala kang karapatan magsalita. Kung May mangyari pang uli. Hindi lang ulo ang masisira. 8 milyon. 8 milyon ito. At ito pa ang mga paboritong porselana ng chairman. Paano mo nagawa itong basagin, senyorita? Wah. Sabihin mo, susundin kita lahat ng gusto mo. Ito, pati ito. Ayoko lahat ng to, itapon mo na lahat. Dito, gawin mo to ng coffee table. Diyan, gawin mo na. Fitness area. Tama. Para kami ni Xiao yan kapag walang ginagawa. Pwede nang mag-ehazisyo o kung ano. Sa hinaharap, tayo na ang magiging pinakabata at pinakamagandang babaeng si. Xiao yan. Hindi ko gusto ang itim na orange. Palitan montak. Hindi pwede. Itong orange ay inukit mula sa Hainan Ebony at nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi basta-basta kung hindi. Halos milyon ang mawawala. Yang sinabi ang best friend kayo. Hindi mo ba narinig? Si, susundin ko lahat ng sinasabi mo. Hindi pwede. Kailangan ko tawagan ang chairman. Hindi ko pwedeng hayaan na gawin nila ang mga bagay na ito. So sandali. Ayos ka lang ba? Bong Yun.
Mong Yun, Mrs. ko, gising na ang anak natin. Mong Yun, Mrs. ko, gising na ang anak natin. Tito Yi. Gising ka na. Panaginip lang. Janong. Ito, Anong nangyayari dito? anak, ang kit mo. Kami hindi asay uncle Yi at asay auntie. Kami ang tunay mong mga magulang. Anong nangyayari? Noong taon ay naging pabaya kami ng mama at papa at nawala ka namin. Buti na lang at natagpuan ka ng ampunan. Patawad. Kasalanan ito ni na mama at papa dahil sa amin mong tiniis na hirap. Pain. Nagpad na test na kami. Ikaw ang tunay naming anak. Hindi. Ano? Silang Xiao. Lin Xiao yan ang tunay ninyong anak. Ginagawa niyo lang ito papatahanin ako, di ba? Ginagamit ka ng iba, hindi mo pa alam. Kami ang tunay mo. Hindi magulang. Nene. Ma. Ako. Natagpuan rin kita sa wakas. Ang kawawa kong anak. Mahal kong anak, huwag kang mag-alala. Kasama mo kami ng tatay mo, sa hirap. Wala nang mang-api sa'yo. Lahat ng hirap na tinis mo noon, kami ng papa mo. Babalikan namin para sa'yo. Ano ang problema, Secretary Chang? Hindi po kita matawagan, kaya tumawag na lang po ako kay Madam. Dito po sa kumpanya, may isang bagay po. I-verify sa inyo. Hindi po talaga kita matawagan. Mukhang napunta sa misis ang usapan. SA kumpanya. May isang bagay na Malaman mula sa iyo. Sige na, huwag mo na akong istorbohin tungkol sa kumpanya. Ngayon, kaka-reunite ko sa anak ko. Tungkol sa anak ko, ang priority ko. Ang mga bagay dyan, bahala ka na. Ikaw na ang magayos. Anong ibig sabihin ng chairman? Ipinapahintulot niya ba na ako ang mag-ayos? Sandali lang. Sabi niya kakahanap niya. Ng anak niyang babae, para sa anak niya ang mahalaga. Huwag sabihin. Ang mga bagay na ito. Pinapayagan ng chairman. Naisip mo ano? Naalala mo ba lahat ng sinabi ko sa'yo kanina? Naalala. Pero kung babaguhin ang plano, ang lugi abot ng milyon, sinabi na ng senyorita. Pera ay di problema. Sige. Ayusin ko na agad ang tao. Ganito dapat ang isang tunay na alipin, di ba? Tara na, tingnan natin ang galing mo. Bukod dito, ipakilala mo na rin si bagong boss mo sa lahat. Naku, magyayabang na talaga ako. Dapat lang. Sino man ang magtangkang umanggal? Itong SIA. Kaagad siyang tatanggalin. Oy. Renovation Team BA ito? Teka lang. Ganito mo ba talaga sinulat ang code na to? Hindi, sino ka ba? Huwag mo na alamin kung sino ako. Tatanungin lang kita. Ganito ba talaga dapat ang code mo? Kung hindi ganito, paano? E di turuan mo ako. O sige, akala Montag hindi ka o kaya? Ganito na isulat sa hinaharap. Hindi. Sino ang batang paslit? Saan galing? Alam Montag PA? Mali ang isinulat mo. Haha. Isa siya sa mga technical na vice director ng Yisheng Group. May nagturo sa kanyang mag-code. Ano ang pinagmulan ng batang ito? Ganito. Mukhang naghahanap ng gulo ang batang to. Hintayin na lang mabash. Itong mga kode na to. 20 taon na ang lumang kode na to. Matagal na tong tinanggal, okay? Ano bang tinanggal o hindi? Ganito kami tinuruan ng teacher namin. Ganitong paraan mo lang dapat gawin. Teacher. Hindi ka PA naman graduat. Oo nga. Bakit? Umali ka NG à Dion.
Ikaw, bata pa, kulang ang alam. Ang lakas mong turuan ako mag-code. Nasiraan ka na ba ng byte? Ang tapang mong itulak ako. Zeno ako? Sasabihin ko sa'yo. Ako ang magtuturo sa'yo magko. Karangalan Montag. Di mo alam ang kakayahan ni Lao Liu? Sa buong Dacia. Pagdating sa Network Security Framework, bukod kay Tiger Bro natin, si Lao Liu na talaga. Tapang mo nilalabanan mo na ang langit. At may gana ka pang magyabang. Talagang hindi mo alam ang limitasyon mo Wala akong pakialam sino ka, o kung saan ka nanggaling. Kung dragon ka, magpaikot ka. Kung Tiger ka, Humika ka lang. sino ka ba? Anong kapatan mong utu? Sasabihin ko sa'yo. Siya ang tagapagmana ng inyong Y-Group. At ako. Ang direktor ng teknolohiya ng inyong kumpanya. Director ng teknolohiya. Hindi ako nagkamali, di ba? Ako mismo ang nagtalaga. May problem ba? Anong biro yan? Audience si Kuya Tiger. Anong classe si en technical director? Zinazabi Montag Beazi Lihu? Matagal na siyang tinanggal ni senyorita. Anong sinabi mo? Ano? Si Kuya Tiger natanggal sa trabaho. Imposible. Talagang impossible yan. Ano ang impossible dun? Kung di ka naniniwala, pwede kang magtanong saya. Si Kuya Tiger, Isang talk na tech expert ng Dacia. Maraming kumpanyang gustong kunin siya. Malaki ang sakripisyo ng chairman upang manatili. Gustong tanggalin si Kuya Tiger. Di pumayag ang chairman. At saka si Kuya, kapag umalis siya, agad siyang kukunin ng ibang kumpanya. Wala siyang problema sa trabaho. Bahala ka kung maniniwala o hindi. Bastan Gayon. Ong Technical Department. Ako ang nasusunod. Ano? Si Kuya Tiger talagang natanggal sa trabaho. alam nyo na kung gaano ako kalakas. Sino pa hindi maniniwala sa kaibigan ko? Kasama nyo siyang lumayas. Anong ginagawa mo? Kung si Kuya Tiger natanggal na. Itong walang kwentang kumpanyang ito. Ayaw ko na rin manatili dito. Hindi nyo na kailangan pa akong paalisin. Ako na ang maglalakad pala. Sige, Sage, gustong umalis pa. pwede kayong umalis Hindi ko kayo pipigilan. Akala nyo ba nababagsak ang Yesheng Group kung wala kayo? Alis din ako. Kayo na lang natatira. Ayaw niyong umalis, tama ba? Oo. Senyorita. Kami. Gusto naming sumunod sa'yo. Tama, tama. Ang ganda ng benepisyo ng grupo. Paano kami alis? Ziga. Kangganan. Ngayon, formal kong inanunsyo. Si Ma Xiao, ang technical director ninyo na yan. Sa susunod kayo, lahat ay makinig sa kanya. Naintindihan mo ba? Oo, naiintindihan ka o. Palakpak. Kayong dalawa. Halika dito. Ay Cal, pumunta ka at palitan si Mang Liu, ikaw ang mag-type ng code niya. Pero. Hindi ka o alam. Hindi ka o marunong. Tuturuan kita SA susunod. Ikaw na ang assistant director ng technical department. Kita Montag BAI. Sa susunod ganito mo na lang gawin. Pero dati sinabi ni Kuya Tiger sa atin. Ganitong paraan, hindi ubra. Madaling mapasok ang system sa likuran. Kapag nangyari yun, ang losses ng kumpanya, bilyon na ang bilang. Anong Dragon at Tiger Biayan? Ngayon dito. Ako ang masusunod. Zabi ka o. Ganito Montag gawin. Ganito, emogon. Pero. Anong pero pa? Ako ang bahala pag may nangyari. Code lang naman yan, DBA? Ano bang maharap dun? Sige na. Maghiwa-hiwalay na kayo. Ginong Ye. May magandang balita. Ipinalabas na ang pabuya. May magkasintahan na may pandablood. Nagpunta sila sa Jiangcheng pa. Handa silang magbigay ng dugo para sa nasugatan, ang inyong anak. May pag-asa na siya. Sige, mabuti itaw. Bilisan ang paghahanda para sa Butinamo. Nandito siya sa ospital. Umpisahan na agad ang operasyon. Doctor, ang anak ko sapagkat huwag magkaroon ng anumang problema. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Ang weird naman. Saan na napunta sina Lin Xiaoyan at
Nasaan na kaya sila? Boss Yi, Nahanap na ang telepono ninyo. Xiao Yan, malapit na. Tara na. Dito, na, AKO, Kishi, eto na. Naku, patay. Ina-attack ng hacker ang internal network ng kumpanya natin. Direktor, bilisan at ayusin niyo. Ayosin mo, tatapusin ko. Hindi pwede, masyadong komplikado ang problema, di ko maayos. Grabe, walang kwenta ka talaga. Sayang, nagpapasweldo pa sa inyo ng kumpanya. Sa importanteng oras, umasa sa akin. Umalis ka Diane. Ono BA2, bakit ayaw gumana? Anong nangyari? Inatake ng hacker ang network ng ngayon. Per minuto nawawala tayo ng 5 milyon. Bilisan niyo ang pag-ayos. Sandali lang, ang aming direktor ay gumagawa ng paraan para ayusin ito. Ginawa ko ayon sa tinuro ni teacher, bakit hindi gumagana? Hindi ba talaga maayos? Senyorita, ito ba ang kinuhang technical na director mo? Xiao, anong nangyayari? Ewan ko rin kung anong nangyari. Ginawa ko lang ayon sa itinuro ng guro. Siguradong sila yon. Mga trader nata. Walang alam gawin ng maayos. Walang kwenta, simpleng bagay, hindi magawa na. Para saan pa kayo? Senyorita, ganitong klaseng Hindi ito problema na kayang ayusin ng tulad natin. tatawagan kayo si Kuya Tiger. Hihingi ako ng tulong sa kanya. Kuya Tiger, ang kumpanya ay inatek ng hacker. Halos hindi na namin kaya, tulungan mo kami. Nayon. Binibigyan kita ng pagkakataon para makabawi. Bumalik ka ngayon at ayusin ang komputer. Pag-isipan ko kung papayag bumalik. Wala akong oras. Nagka-problema sa code. Patawagin ang ibang eksperto mula Hindi ba parehas din sila sa'yo? Walang silbi. Natanggal na sila sa kumpanya. Sila ang mga tao ng chairman. ang nagtulak para umangat. Binuhos ang lahat para sa kumpanya ng Anong karapatan mo? Ang desisyon ni Miss, hindi mo dapat questionin. Tama na ang satsa. Habang nasa mood pa ako makipag-usap. Phyllis, umuwi ka agad mula sa labas. Kung ganun, ang galing mo pala. Ikaw na lang ang mag-ayos. Oy, Senyorita, ngayon na ganito na mag-isip ka na ng ibang paraan. Walang silbi, walang kwenta, kahit simpleng bagay, wala kayong magawa. Kung ganyan ang sasabihin mo, Kaya kailangan kong kausapin ang chairman. hindi kayang ayusin ang problema. Talagang di pa nakakita ng mundo ang mga dukha. Senyorita, simpleng bagay. Ang epekto sa ekonomiya ngayon. Labis ang palang estimate. Ito BAY simple lang? Bahala ka na sa sarili mo. Ano karapatan mo? Sino nagsabing pwede kang tumawag ng walang pahintulot? Senyorita, bawat segundo ng delay, lumalala ang krisis ng kaya mo panagip niyan? Kaya mo bang bayaran ang pagkakamali? Bakit hindi ko ito napansin noon? Og, mukhang isa kang tapat na aso pala. Opinyon ni Senyorita ay opinyon ng presidente. Hindi mo kailangang magdikta rito. Kayo. Senyorita, hiniling ng hacker ang kalahati ng shares ng kumpanya. Kapag tumigil lang ng pag-attack, Hindi. Huwag na huwag gagawin yan. Kung ibibigay mo sa parang sinara mo na rin ang kumpanya natin. Xiaoyan, gusto ka lang niyang gusto ka lang niyang kontrahin ng husto. tumabay ka. Senyorita, anong gagawin mo? Senyorita, gusto kitang tanungin. Huwag kang gagalaw. Noong nagsisimula ang kumpanya ng Ye, kasama ang chairman sa trabaho, ang kumpanyang ito ay bunga ng dugo at pawis naming lahat. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag gawing biro ito. Pwede ba? Matagal ka na pala kay tatay ko. Naisip mo bang amenget? Senyorita, ikaw. Sabi kayo, tumabay ka. Tapos na. Tuluyan na itong tapos. Ito. Tapos, titigil na ang pag-attack ng hacker, di ba? Susunod, ikaw na ang bahala. Naku, kailangan kong tawagan agad ang tagapangulo. Hello, tagapangulo. May problema sa kumpanya. Inatake ang seguridad ng kumpanya. Hinhingi ng hacker ang 50% ng shares. Ang kapal ng mukha. Patawag si Lihu, turuan ng leksyon ang hacker. Tinanggal ng anak mo si Director. Hindi inyo BA alam yan. Ano? Anak ko?
Malubha ang sakit. Nasa ospital siya ngayon. Kailan tinanggal Director Lee? Ano? Inayon? Sa kumpanya, sino nagsabi anak mo? Umayag ba siya sa hiling ng hacker? Ano pangalan niya? Lin Xiaoyan. Hindi talaga siya anak ko. Agad magpadala ng tao para kung ang laki ng gulong ginawa niya. Pupuntahan siya para ayusin. Xiaoyan, ang laki ng gulong na ginawa natin. Babalik ba tatay mo at sisitahin? Kasalanan sa IR director mo. Siya ang nauna, kaya ako yung napasama. Pero paano kung magsara na ang kumpanya? Madadamay kabi a? Anong dapat ikatakaw? Tika, zila pia. Magbigay ng dugo sa cups na nasa ospital. Ako lang ang may pandablod, walang iba. Bukod sa akin, sino pa ba ang meron? Paano kung pilitin ka nilang magbigay ng dugo? Huwag mo nang isipin. Takbo agad mamaya. Tumigil kayong dalawa. Tumigil kayong dalawa. Ano pa ang inantinayo? Takbo na. Guardia, pigilan niyo sila. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Tama. Lakas ng loob mong hulihin ako. Alam montag piazin. Wala akong pakialam sino kayo. May utos ako mula sa aming chairman. Kailangan kita ang control. Hintayin siya at bahala siyang magdesisyon. Mas mabuti pa, pakawalan mo na ako ngayon din. Kung hindi, pagdating na tatay ko, paalisin ka niya. Palace and AKO, sigurado ka bang may karapatan ka? Ako ang anak ng chairman. Sabihin mo, kwalipikado ba ako? Anak ng chairman daw. Nakakatawang isipin yan. Honey, nahanap na si Lin Xiaoyan. Kasama si Ma Shukshu, nasa kumpanya ngayon. Ano? Pumunta sila sa kumpana? Hindi lang iyon, pinalayas ang tech Sa trabaho, at kinulo ang kumpanya. Mukhang medyo alanganin ang sitwasyon. May ganito palang nangyayari. Kaibigan kayo Lauyi, balik tayo sa kumpanya. Hindi natin dapat hayaan na gumulo pa ang lahat. Anak ko, magpakasigla ka sa operasyon. Isinanay mama. Ang babaeng nanakit sa'yo. Sabay na ipakita sa iba. Kung ano ang magiging kapalaran. Ang nambiktima sa anak ni Zhao Lihua. Ay Cal, bakit ka tumatawa? Anong nakakatawa? anak ng Pangulo natin nasa ospital. Ikaw, isa ka lang peak. Nasa hospital. Baka si Lee Meng-yun talaga ang tunay na anak nila. Impossible, yan. Sabi lang sa DBA naintindihan na gali. Sinabi yun ang tatay ko para mapilit tumulong. Sinadya niyang sabihin yun. Gamutin sakit, magligtas, trabaho. Anong pakialam mo? Huwag mong kalimutan. Teo, pareho tayong may pambihirang kles ng dugo. Siya, mahina at nangangailangan ng dugo. Wala ako, mabubuhay ba siya? Kahit ano pa man, nandiyan lang si chairman sa iba. Kayong dalawa, walang aalis. TSK. Kayo ba ang hihinto sa akin? Leas. Hintayin monta. Mamaya lang, paluluhurin kita para humingi ng tawad sa akin. Ni hindi ka marunong magsinungaling. Nasaan ang anino ng tatay? Siguradong natakot siya. Sinadya niyang gamitin ka, chairman. Hindi man tiningnan ang sarili, ano ba siya? Dumating man tatay ko, ano magagawa niya? Masisasay AKO? Hinampas mo sa mukha niya yung resignation letter. Tingnan natin kung tatapang pa siya. Huwag kang mag-alala. Maraming pagkakataon sa hinaharap. Napanood mo ba yung balita? Chairman yung naghahanap ng panda blood donor, may pabuya. Ngayon, nakahanap na ng donor. Oy, nakita mo ba yung balita? Chairman yung naghahanap ng panda blood donor na may malaking Ngayon, nakahanap na ng donor. 5 milyon yun. Malamang, si Missy lang ang... Ganatong Klasing Privilegio, DB. Anong sinabi mo? May nahanap na donor? Zenozi. Anong pangalan niya? Dutalyado. Hindi ka rin alam. Paano hindi mo alam? Akala kayo di ka makakapagsalita hanggat di ka... Iwag po, senyorita. Sa tilang sinabi na babae siya, wala akong ibang alam. Kayong dalawa. Umiwi kayo. Gawin ang pagsusuri ng 1,000 salita. Hanggat hindi tapos, ball umiwi. Di ko akalaing si Lee Meng-yun na malupit ay may tumutulong pa rin. Hindi ko alam anong panggagapos ginawa kay Emarye. Si Emarye ay nahumaling sa kanya. Gumastos siya ng malaki para sa blood typing. Tingnan mo ang pakiramdam nung matanda. Gusto niyang gawin siya. Bilang pangalawang anak na babae.
Nasa hospital bed na, pero husay niya sa pag-agaw. Paano kung gumaling siya? Hindi pwede. Ang papa ko, isa lang ang anak na babae, at iyon ay ako. Hindi ko hahayaang hindi kayo hahayan. Punta tayo sa ospital ngayon. Pero, parang Anito din, Hindi mo ba narinig yung sinabi nung alalay kanina? Si Papa, papunta pa lang sila sa kumpanya, basta mag-ingat tayo, hindi tayo magkakasalubong. Zaka naman. Ako ang prinsesa dito. Sino na maglalakas loob na pigilan ako? Parang nakita kayo Lin Xiaoyan kanina. Nagkamali ka ng tingin. Sabi ng HR Director, nasa kumpanya siya ngayon. Pagbabayaran ang ginawa niya. Huwag kang mag-alala. Gagamitin ko ang koneksyon ng pamilyang Ye para ipakulong at hindi na siya makakalabas kailanman. Xiaoyan, ayos ka lang ba? Anong ginagawa mo? Para saan mga mata mo? Dekorasyon. Pazenzi. May pasyenteng tugma ang blood type, dalhin agad ang blood matching form. Kahit nagmamadali, maghintay ka. Anong uri ng blood test ito? Bigyan mo AKO nito. Pribado ng pasyente. Hindi ko sabihin. Sige. Tatanungin kita. Ang blood test na ito. Bihirang type ba ito? Hand blood? Kayo. Bakit nyo itinatanong yan? Ika, anong ginagawa ninyo? Huwag agawin. Xiaoyan, nakuha ko na. Tingnan Montag agad. Hindi ba ang matchlist ni Li Mengyon? Kuvat iya. Dali, hulihin nyo sila. Kuvat iya. Dali, hulihin sila. Tumahimik ka, May kilala akong isa. na naghahanap din ng dugo. Nagkamali ako. Mukhang hindi mababait kayong dalawa. Bakit ako magtitiwala sa inyo? Nayon. Pupuntahan natin siya para magtanong ng direkta. Wala si Li Mengyon. Saan siya pumunta? Si Li Mengyon, nilipat sa IAE kwarto. Ano? VIP na kwarto? Ano ang pinagmamalaki niya, Xiaoyan? Hindi pwedeng ganito palagi. Lumipat siya ng kwarto, sa susunod. Sisikat siya. Hindi mangyayari yan. Habang nandito ako, Wala siyang sansang umangat. alam ko kayong gumagawa ng gulo sa ospital. Bibigyan ko kayo. Umalis kayo bago Pilisan Montag. Li Mengyon, aso ng pamilya namin. pinupondohan lang siya ng mga ye. Niyakap niya ang tatay ko ng mahigpit at hindi na bumitiw. Dapat magpasalamat at magmano sa akin, tapos sinasabihan mo akong gumagawa ng gulo. Zino KBA? Idilat ang mata at tingnan maigi. Ang pamilya namin, si Xiaoyan ang tunay na anak ni Yezong. Sasabihin ko lang nagkamali ka ng taong pinupuri. Hayan mo na. Siya mababang uzi na Walang dapat pag-usapan. Bilisan, hanapin na sa Eileen. Wala akong pakialam kung sino kayo. Anong karapatan niyo mang insulto? Kailangan kong hanapin ang doktor. Doktor nasa ikatlong kalapag. Nagpapadalo Ano? Jun. Tara, hanapin na sa Tara na. Operasyon sa ikatlong palapag. Hindi kayo pwede. layuan mo kami. Kayo. Sabihin sa ikatlong palapag, dagdagan, may magpipilit na pumasok. Billy. Para protektahan ang babaeng yon. Bodyguard, inarrange nila. Xiaoyan, anong gagawin natin? Takit ka sa AKO ang senyorita. Sinong maglalakas loob na humarang sa akin? Pinapayuhan ko kayong mag-isip ng Umalis kayo sa daan agad kapag nalaman ito ng tatay ko. Malalintikin kayo na ang to do. Narinig niyo ba ang sinabi ng senyorita? Kayo ba ay mga walang pakiramdam? Umalis. Ikaf. Kayo mga walang kwentang tao. na yon mismo. Tatanggalin ko kayong lahat sa trabaho. Bilisan, dalhin silang dalawa. Ang ingay ninyo, paano makakapag-opera ang doktor? Pakawalan niyo ako. Nilagyan niyo pa ng problema ang lahat. Huwag mong hawakan ako ng marurumi mong kamay. Pitivan Montag. Ito ay ospital, hindi paleng. Anong pinag-awayan nyo? Matanda. Sakto ang dating mo. Simulan gayon. Gusto kong ipahinto agad sa ospital ang lahat ng tulong para kay Li Mengyon. Doktor, yung dalawa kay Li Mengyon. Hindi lang nila ako ininsultugan, pinagbintangan pa nila ako. Magaling ang ginawa mo. Huwag mag-alala, gagawan kita ng hustisya. Sige, magtrabaho kamuna. Ikaw talagang matigas ang ulo. Hindi pa kita napapanagot. May lakas ka pa talagang tumitig sa akin, ha? Lin Xiaoyan, Sobrang paghuhuramentado ka na ba? paano mo nagawang magsalita sa akin? Lin Xiaoyan, tumakas palihim mula sa ospital. Naapektuhan ang kondisyon ng pasyente. Kung hindi dahil kay Ji na naghanap ng tao. Si Li Mengyon. Malamang hindi na siya buhay ngayon. Kung hindi mo siya iniligtas, magiging maayos ba siya ngayon? Ayaw mo siyang mabuhay. Bakit ang sama ng ugali mo? Masama AKO? Kung hindi dahil sa pagpapanggap niyang may sakit at kawawa.
Ang tarik, bakit niya ilalagay lahat ng atensyon sa kanya? Siya ang naunang gumawa ng kalokohan. Sandali lang. Ange Tatemo? Ibig mo bang sabihin, si Emarye ay tatay mo? Hindi ikaw ang tunay na anak ni Emarye. Ito ay usaping pangmayaman ko. Wala kang karapatang magsalita bilang doktor. Nayan. Bilang panganay na anak ng pamilya inutusan kita. Agad-agad, itigil ang lahat ng tulong kay Lee Mengjion. Kung ikaw ay matigas ang ulo, tatawagan ko si Ginoong Ye. Sige, tawagan mo. Dapat lang na ang magbigay sa iyo ng sampal sa mukha. Pagdating ng oras, kahit lumuhod ka't magmakaawa sa akin, wala kang magagawa. Y Zong. Sige, Nayantandian Kao. Sobi NIE, hilain niyo sila palabas. Ano? Lin Xiaoyan, gulo mo sa harap ng kwarto ng anak ko. Nangyari ba sa anak ko? Naging matagumpay ba? Anong sabi ng doktor? Ayos lang ba ang anak ko? Buti na lang napapanahon ng tagumpay ang operasyon. Buti may iniwang bodyguard para Si Lin Xiaoyan, hindi siya nagtagumpay sa Ang disgrasyeng, paring palos na di mahuli. Nakakakulo ng dugo. huwag kang mag-al. Sinabihan ko na ang pinapunta siya sa opisina. Huwag sa ospital gawin yan. Par hindi. Madumihan ang pandinig ng anak ko. Oo. Dahan-dahan. Hintayin ayo. Hindi kayo patawarin. Kayat kailan. Saan kami dadalhin? Sinasabi ko sa inyo, ang pagdukot ay labag sa bata. May mga CCTV sa buong daan. Tama na, ang ingay mo. Xiao yan, natatakot ako. Parang pipi, yang grupo. Ano sa tingin mo? Si boss, oras na ba para balikan tayo? Impossible yan. Nakapagbigay na nga ng dugo. Nailigtas din yung walang kwenta. Siguradong namimiss ako ng papa ko. Gusto na niya akong makita. Parang papunta to sa opisina. Xiao yan, ang talino mo talaga. Pagdating sa opisina, papatanggal ko lahat ng mga taong to kay papa. Salamat kay MR Wang sa kanyang kabutihan. Bigyan niyo ang oras para magis. Mas mabuti siguro isama ni Director Lee ang kanyang dating tao. At tanggapin namin sila. Mr. Wang, pag-alis ay aking desisyon. Tungkol naman sa mga kasamahan ko. Hindi ko kayang gawin. Kuya Tiger. Anong nangyari? Totoo bang tinanggal kayo lahat ni Senyora? Kung gana, wala kwenta ang Jiesheng Group. Tinanggal si Kuya Tiger. Kami rin, alis na rin. Oo, tama. Saan pumunta si Doon din ako Handang mamatay para sundan si Tiger Kuya. Sendong si Tiger Kuya. Magaling kayo, mga kapatid ko. Tiger Kuya, walang problem. May kakayahan tayo. Saan man tayo pumunta? Tama. Kung ayaw mo dito. May iba tatanggap sa akin, yun na yun. Masaya sumama kay Kuya Tiger. Napunta ang kumpanya sa kamay ng dalaga. Ang naiwan ay mga tamad at baguhan. Delikado na ang negosyo. Anong kalukuang dalaga yan? Kung may ganyan sa kumpanya, siguradong babagsak yan balang aaw. Sayang talaga. Nakikita si Yehong Yuan na nagtatayo ng gusali. Tapos malapit ko nang makita itong gumuho. Tara na. Li Hu. ASI Mr. Yi. Pinatalsik mo kami. Ngayon, nagpapakitang tao. Inaatid mo. Ganito, itigil na ang pagpapangga. Kung gusto mong tanggalin kami, sabihin mo ng direkta. Hindi naniniwala na wala si Tiger namin. Tatagal pa ba ang negosyo nyo? Gayon, parang tinamaan ang ugat. Noong maliit pa ang kumpanya nyo. Tiger tumutulong sa inyo. Ngayon, malaki na ang kumpanya. Maging nangungunang malaking kumpanya. Tinanggal nyo si Kuya Tiger ng ganun lang. Wala kayong konsensya. Kayong lahat. Mali ang iniisip ninyo Si sa Sinabi ng anak mo sa amin. Alam na ng lahat ng mga kasama namin. Ngayon, mahuhusay sa technical department. Tanggal na o nag-resign na. Wala nang gagawin ngayon. Hindi nyo kailangan tapakan ka. Li Hu. Mali ang pagkakaintindi mo sa hindi namin intensyon, hindi yon ang ibig namin. Zhao. Tama na, sapat na iyon. Ang anak mo, hindi ba't kayo ang kinakatawan niya? Kung wala ang pahintulot ng mag-asawa, hindi ako naniniwala sa laki ng kakayahan. Li Hu. Pakinggan ang paliwanag ko. Wala nang ipaliwanag, Yezong. Nakahanap ng bagong papasukan. Sinabi nila na Ng dobleng sahod at options. Nagkakamali kayo. Hindi talaga siya ang anak ko. Anong sinabi mo? Hindi ang Magiging anak ko. Siya ay nagpapangga. Nagbabayro ka ba, Mr. Yi? May pick Benito. Oo nga. Yang sinabi mo. Sinong Li Hu.
Makinig ka kay Etsaw. Huwag ka nang umalis. Mag-partner kami. Humihingi ng paumanhin sa inyo. Balik na kayo. ONG. Ang internal system ng kumpanya, tuluyan na itong bumagsak. Hindi magpapatuloy ang kumpanya. HMP. Songe to tout. Si boss May problemang hindi malutas. Ngayon lang niya tayo naalala. Huwag na kayong magsalita pa, bossye. Tapos na ang alitan natin. Hindi na babalik. Li Hu, magkano ang inaalok? Kung magkano man yan, kayang ibigay ko. Hindi mawala ka sa kumpanya. Mr. Yi, hindi ito tungkol sa pera. Ang anak mo sa kumpanya, babagsak din ano silbi ng pagbabalik ko. Hindi talaga siya ang anak natin. Bakit hindi kayo naniniwala sa amin? Teka, may ebidensya ako. Ebidensya? Tingnan naman. Tingnan nyo ito. Yang babi niya. Siya ang nagkamali. Akala niya anak ko. Ang anak ko nasa ospital. Pumunta na tayo ngayon. Talaga bang sa kanya ang lahat ng ito? Totoo ba ito? Oo, totoo lahat. Mga mabubuti kong kapatid, ang tagumpay ng kumpanya ngayon Ay dahil sa inyong lahat. Paano magagawang tanggalin kayo? Kayong lahat. Itinuturing ko na para Walang panahon para sa pagtanggi. Ganun ba ang ibig mong sabihin? Nagamali, alis na. Punta tayo. Harapin siya sa opisina. Totobiye? totoo. Ako si Yehong. Hindi hahayaan mabastos ang galit na to. Kailangan mabawasan ngayon. Sige. Tara. Tara, maniwala kay Boss Ye. Tara, tara. Nazaon silang siyawayon. Ginang presidente, hawak na namin ang tao. Itay, buti naman at dumating ka na. Mga bodyguard pati ang babae. Nagkampahan sila apahin palisin mo na silang lahat. Tikalan. Hindi ba umalis na kayo lahat? Bakit bumalik pa kayo? Lalo na ang ikaw. Natulog ka pa sa oras ng trabaho. Wala kang pakialam sa mga patakaran ng kumpanya. Ang pinakadapat tanggalin ay ikaw. Tatanggalin mo ako? Sigurado ka, BA? Alam kayo na. Hindi ka ba bumalik para makiusap sa akin? Sasabihin ko sa'yo, walang pag-asa. Ang desisyon ko, walang sinuman ang makakapagbago. Matigas ang ulo. Ma, Anong ginagawa mo? Sinoing mama mo? Huwag mo akong binibigay ng kung ano. Si Li Hu. Siya ang mahalagang tauhan ng Yeshe. Sa dami ng krisis ng kumpanya, lagi siyang nagiging dahilan. Siya ang nagligtas mula sa kapahamakan. Ngayon, pinaalis mo siya? Yan naman na yan. Natulog siya habang nasa trabaho. Kasalanan niya yon. Kaya talagang paalisin ko siya. Dahil natulog sa trabaho, tinanggal mo ang tagumpay natin. Tari, iyan ang tawag ko sa tamang gantimpala at parusa. Walang mga patakaran. Hindi magiging maayos. Ginagawa ko, to para sa kabutihan mo. Ang ganda ng gantimpala at parusa. Ako ang sagad na mayaman. Kailangan kitang turuan gawin ang trabaho ko. Ikaf pumunta. Ibalik agad si Li Hu sa dating posisyon. Ang orihinal na ipinangakong at sahod, dapat doblehin lahat. At lahat ng umalis kay Li Hu ngayon, bigyan din sila ng parehong benefit. Opo, Chairman. Liu. Dalhin mo ang lahat. Ayusin ang internal network ng salamat sa Nayantandion, Atezu. Liu Xiang. Agad I activate backup domain. Putulin en internet connecté. I-reload muli ang program. Team 1, harangin ang attack. Ikalawa, ayusin ang butas. Ikatlong group, ibalik ang firewall. Young Natatira, iligtas ang core data ng kumpanya. Naintindihan BA? Nagintindihan. Simulan na. Kayo. Tumahimik ka. Grupo 1, tapos na. Grupo 2, tapos na. Grupo 3, tapos na. Tapos na lahat. Magaling ang trabaho. Ituloy mo lang. Dilat ang mga mata at tingnan Mei. Ang ating director Lai, laging handang magligtas sa krisis. At ikaw, ang technical director. Ngayon tingnan natin. Parang P.K. rin pala. Nayon. Balikan natin ang mga ginawa mo. Tara nandiyan kita. Ano pa ang gulong ginawa niya sa kumpanya? May nasira pa ba siyang ibang bagay? Chairman. Ati opisina, inalitan ang ayos. Aborito mo madilim na kabinet. Ano? Yan ang kayamanan ko. Paano ko napasok ang ganitong traidor na tao? Luhat. Nanay, Sino ang nanay mo? nakakita ka lang na mayaman ka. Nagpanggap na anak ko at nagkalat ng kasinungalingan. Buhat. Nanay, Paano nagawa sa akin to? Ako ang tunay mong anak. Kung ganon, tingnan mo ng mabuti.
Ang anak kayo, simulat sapo hindi ikaw. Ikaw lang ang nagpapaniwala sa sarili mo. Ano? Mahirap yon ang Siya ang tunay mong anak. Hindi ito posible. Siguradong may pagkakamali. May problema talaga. Nene, Dalhin mo ako para magpadna-test. Akaw ang totoong anak anyo. alisin mo ang marumi mong kamay. Nanay, nagsisisi na talaga ako. Bigyan mo naman ulit ako ng pagkakataon. Lumayas ka. Gino. GNG. Lausia, sabihin mo sa akin, paano niya trinato ang anak ko? Si Lee Mong yun. Siege. Pagdating ng panganay na dalaga sa bahay, Sia. Ginagawa ang lahat para pahirapan si senyorita. Inilit pa siyang gamitan ng kamay. sa baradong inidoro. Ano? May ganyang pangyayari pa pala. Oh. Buti na lang nasa ikaw. Kung hindi, baka si senyorita ay Matagal nang. Ang anak ko, mabait. Anong nagawa niya para magalit ka? Kailangan bang apihin siya ng ganon? Ikaw? Wala, nadirita lang talaga ako sa kanya. Dahil lang nairita ka? Kaya mo siya tratuhin ng ganon. Ang pag-isip mo. Gaano nakaliyo at nabaluktot? dalhin sila palayo. Ang batas. Ang magpaparusa sa kanila. Anong gagawin mo? Anong ginagawa mo? Hindi lang kayo nagpanggap na anak ko, hindi sinadya niyo pang manakit. Maghintay kayo na makulong. Ano? Makilong? Hindi. Ksiu-ksiu. Tinakot lang nila tayo. Paano tayo makukulong ng totoo? Tumaimik ka. Ksiu-ksiu. Nababaliw ka ba? Zaktan Montag ako? Ikaw ang baliw. Isang hampas lupang mana. Ano NG akala Montag? Ngayon, tingnan mo na. Gusto ni Ginoong Ye na makulong tayo. Lahat, to dahil ese, zinira Montag ang buhay kao. Ginoong Ye, ang mga bagay na ito. Si Lin Xiaoyan ang may gawa nito. Wala akong kinalaman. Siya ang gumawa ng lahat. Bitawan mo ako. Tungkol sa bagay na ito, ang seguridad na tauhan. Ikaw. Ayaw kang makilong. President. Kakagraduate kayo. Hindi ako Bitawan mo ako. Anong tinutulala mo dyan? Dalhin niyo siya sa labas. Bitawan niyo ako. Lin Xiaoyan, alam mo na bang gayon ang mali mo? Molly? Ano bang Molly kayo? Naging ganito ako. Hindi ba dahil sa inyo na tumulong sa akin noon? Noon, tinulungan ka namin ng buong puso. Mali ba yun? Hindi ba? Kung hindi dahil sa tulong niyo noon. Matagal na akong patay sa gutom sa kalsada. At hindi ko malalaman kung gaano kayo kayaman. Hindi kayo rinalam. Ganito pala ang marangyang buhay na mayayaman. Ang kaya palang ganito kaluho. Pero hindi naman kailangan. Makakita lang ng konting tagay sa magpayaman. Kakapit ka parang ito na ang huling pag-asa mo. Hindi lang isang beses naming sinabi sa'yo, hindi ka namin anak. Pero bakit paulit-ulit mo pa rin? Paulit-ulit mo akong hinahamon. Alam ko namang nagsasalita ka. Iniisip ko na lang na panaginip ito. Ayaw kong magising mula dito. Ikaw. Alam kayo. Pagkatapos niyong ilabas ang kasinungalingan ko, babalik na ulit ako sa tubig na walang lasa. Sa araw ng paglalaban ng damit na halos mamuti. Ikaw, gusto ko lang mamuhay ng mas maayos. Ano ba ang Molly kayo? Gusto ko lang na magandang buhay. Magsikap para makuha yan. Hindi yung nakaupo ka lang dito at nangangarap ng gising. chairman. Nabilang ng mga nawala. Hindi kasama ang mga nawalan sa Lin Xiaoyan sa bahay at opisina nagdulot ng pinsala. Peti sa anak kapalit ng pera. 1 bilyon 3 milyon. Pasakan niya na ang pagbaba. Ang dami ng pera na yan. Paano kayo babayaran yan? Sino ang tumawag sa pulis? May natanggap ulat na may tao dito. Na sinadya ang Kasama sa seguridad, kaya ayon. Siya ang nagdulot ng pagdurugo sa anak. Dalhin niyo siya agad. Sumama ka sa amin. Ayaw ko. Nakikiusap ako. Huwag niyo akong ipasok doon. Nakikiusap ako sa'yo. te. Isa ka ng ganap na adulto,
Dapat harapin ang resulta d'Alain. kakamali. Lin Xiaoyan, may naghahanap sa'yo. Anong ginagawa mo rito? Gusto lang kitang makita. Makita, AKO? Gusto mo ba makita gaano ako kawa-awa? Gusto ko lang talaga makita. Yung dati mong sinasabi, Na isa akong mahirap. Na isa akong walang kwentang tao. Gaano kahirap ang buhay ko ngayon? Gaano kahirap? Kira emo na yan. Hirap na hirap ako. Sa totoo lang, ang kinasasadlakan mo ngayon ay may tatama pa. Naisip mo ba yon? Alam ka, pero bakit yun? Bakit kailangan mo akong apihin? Kasi, Hindi ka lang talaga may pakasundo ng paningin ko. Wala akong ginawa sa'yo. bakit mo ako tinititigan na masama? Dahil mahirap. Mahirap? Simula bata pa, AKO. Tumira ako sa lansangan. Nakikita ko ang iba kumakain na pagkain. AKO naman, pinupulot ko lang ang mga tira nilang balot. Nakikita ko ang iba. Minahal ng todo ng mga magulang. Paglunok ng laway at pagluha. Wala na akong magawa pa. Nayon. Sa wakas may pagkakataon na akong makaganti. Siyempre, hindi kita palalampasin. Noon, pareho tayong nahihirapan sa buhay. Bakit kailangan pa nating ipitin ang isa't isa? Napakataas na tingin mo sa sarili mo. Napakahusay mo, di ba? Masaya ka na